Okay, so we're talking about the series. Ano yung ating series? Relationship status. Parang ano lang no? Parang nag-update ka lang ng status sa FB, single, in a relationship. It's complicated. So, sinasabi dun sa ating teaser na ano man yung relationship status natin, lagi namang nandyan si Lord. Okay? So dapat, mga kapatid, ano man yung status natin, ano man yung relationship status, dapat lagi nating isinasama ang Panginoon. Kasi yun yung ating plus factor bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Tama ba yun? Kahit ano man yung kinakaharap ng yung status in life, laging nandyan ang Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, He will never leave you nor forsake you. So last Sunday, pinag-usapan natin yung topic na in a relationship. So ngayon po, ang pag-uusapan naman natin is about being single but ayun, gusto ba ninyo yun? Pwede mo mangyari yun? Pwedeng single ka and yet you're happy? Kasi yung pagiging happy naman, nasa sa atin naman yun Di ba? It's a choice. Okay? It's a personal choice that every one of us should do. Tayo lang yung makakagawa ng bagay na yun. Minsan, yung happiness natin, hinahanap natin sa ibang tao. Kaya nga, di ba, merong iba na kapag nawala si ganito, nawala si ganyan, o nawala yung kanyang love, yung love of his life or love of her life, parang katapusan na ng mundo, parang nagunaw na yung mundo sa kanya. Sino sa inyo nagkaroon ng ganong feeling? Parang, Lord, gusto ko na magpakamatay. Asa ng blade? Asa ng lubid? Asa ng sunrocks? Bakit? Maglalaba ka ba? At naghahanap ka ng sunrocks? No? So, yung pagiging happy, yung pagiging blessed, kasi ginawa na sa atin yan ng Panginoon Sabi ng Bible, we are already blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. Lahat yan ay, yan yung status natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kesa naman sa in a relationship ka nga, di ba, or married ka nga, pero miserable naman. Mas mahirap yata yun. Mas maganda na yung single but blessed kesa dun sa married but miserable. Diba? Kasi meron mga nagsabi, sabi nila, siguro kung magkakaroon lang ako ng partner in life, magkakaasawa lang ako, magiging happy na ako. So nag-asawa. Tapos, nung magkaroon ng asawa, sabi niya, sana, single na lang ako ulit. Ano ba? Ano ba talaga gusto mo? Kasi parang mas naging miserable yung kanyang buhay. So, yun yung pag-uusapan po natin, mga kapatid, sa umagang ito. Ano ba yung sinasabi ng Bible about being single? No? Kasi, merong sinasabi ang Bible, of course, patungkol dun sa marriage, yung married life. Di ba? Maraming sinasabi ang salita ng Diyos. Pero meron bang sinasabi ang salita ng Diyos about being single? So bago tayo sumigaw ng Lord, it's unfair. Okay? Lord, it's unfair. Tingnan muna natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dun sa pagiging single. No? At ang pagiging single, maraming yan May mga level din yan. No? Ang pagiging single, hindi lang naman dun sa mga hindi nakaranas na makapag-asawa, hindi makaranas na makapag-boyfriend or makapag-girlfriend. Pero somehow, one way or another, dun sa buhay ng isang tao, mula nung ipanganak siya, magkaisip siya, maging teen siya, nagkakaroon naman ng relationship yan Diba? So, may mga tao lang talaga na maaring hindi nakapag-asawa. So, yun po yung titingnan natin, no? Susuriin natin ang salita ng Diyos, ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol dun sa buhay na single. Okay lang yun sa inyo? Gising pa po kayo? Are you with me?
Okay, so tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat na lagi po namin kayong kasama sa bawat estado, sa bawat sitwasyon, sa bawat status, Lord God, ng aming buhay. Hindi naman po talaga ninyo kami iniiwan. And your grace, your mercy, your goodness is always there, Lord God. At yun po yung nagnanudge sa amin na magpatuloy, Panginoon, ano man yung kinakaharap po namin na struggles or blessings or kung ano man yan, Panginoon. Lagi po kayong nagbibigay sa amin ng conviction, lagi po kayong nagbibigay sa amin ng encouragement, lagi po kayong nagbibigay ng motivation sa amin. At yan ay ginagawa po ninyo sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu at sa pamagitan ng inyong salita, Lord God, na aming napapakinggan or na ipapahayag sa aming harapan. Surely your word says, faith comes by hearing and continuous hearing of the word of God. So ang aming pong responsibility bilang mga anak po ninyo ay patuloy na pakinggan kung ano ang inyong sinasabi. It's not a one-time knowing, Lord God, but it's a continuous knowing of your truth. Ang sabi nga po ninyo, if we abide in your truth, if we abide in your word, Lord God, we are your disciples indeed, Lord God, and we will know the truth, and the truth will set us free, O God. At sa aming pag-uusapan sa umagang ito, Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng kapahayagan, kayo po yung mangusap sa amin. Alam ko po na kayo po yung nakakaalam ng aming mga needs. So, we just thank you that you will meet us, Lord God, at that point of need, Lord God, to encourage us, to motivate us, Lord God, upang kami po ay patuloy na maglingkod sa inyo at patuloy na maging kagamit-gamit para sa inyong kaharian. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, titingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 7 because in detail, binanggit po doon, in-explain ni Apostle Paul yung about being married, about being single, and talaga namang napakahaba nung talagang naglaan siya ng isang chapter dun sa 1 Corinthians na kung saan ay dinidiscuss niya yung status ng isang single. So, hindi natin siya babasahin ng buo, titingnan lang natin yung mga passages na kung saan ay merong sinasabi si Paul about being single. So, single but blessed. Merong iba't ibang types, yung mga uri ng single. Okay? Number 1 po dyan ay yung single by, circumstance. Ano yung by circumstance? Hindi pa dumarating si Mr. Right or si Miss Right. Di ba? O kaya, siguro, sa sobrang ganda mo, o kaya sobrang gwapo mo, parang, alam mo yon na parang may gustong manligaw, pero alam mo yon nai-intimidate siya. Wow. Parang kapag kinumpe ko yung aking sarili sa kanya, hindi ako maka-relate. Hindi kami parang magbangga. Parang ayun siya, tapos eto ako. Alam mo, by circumstance. Okay, hindi dumarating si Mr. Right, si Miss Right, o kaya naging single ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa. For what reason? Maaaring hindi naman ikaw ang problema. Sabi nga, it's not you, it's me. Okay? Merong mga ganun, di ba? It's not you, it's me. Okay? So, totoo yun. Kasi, kung hindi siya ang may diferensya, bakit naman siya makikipaghiwalay sa'yo? Tama ba yun? Amen ba yun? Kaya nga, kung nakipaghiwalay sa'yo, hindi ikaw ang may problema, siya ang may problema. Hindi ikaw ang nawalan, siya ang nawalan. Ang lupit nun, ano? So, kapag merong nakipag-break sa'yo or humiwalay sa'yo, wag kang magkaroon ng inferiority na iisipin mo na, ano yung problema ko? Di ba? What's wrong with me? There's nothing wrong with you. Okay? Amen ba yun? Andiyan pa kayo? Nakikinig ba kayo?
So, by circumstance, no? So, merong mga pangyayari dun sa buhay kasi we're living in an imperfect world mga kapatid. No? We are living in an imperfect environment. Gusto sana natin perfect Diba? Gusto natin na tahimik yung lugar natin, tahimik natin yung buhay natin, meron tayong kapayapaan. Kaya lang, merong mga forces around us. Okay? Unang-una, merong evil spirit. Diba? At yung mga tao na wala pa sa Panginoon, sila yung ginagamit ng mga evil spirits para guluhin yung ating mundo, yung ating paligid. So the world that we are living is not perfect. There are so many imperfections. At kahit di naman tayo, hindi rin naman tayo perfect. Amen ba yan? So, circumstance. Single by circumstance. Kaya siya single, it's because may sakit siya. Di ba? At dahil dun sa sakit niya, parang sino na yung naging viral sa dun sa deathbed, nagpakasal pa rin sila. Napanood niyo yun? Okay. Diba? Pero, praise God, dun sa pag-ibig nila, dun sa isa't isa. Pero merong ibang mga tao na they choose not to because of the circumstance kasi magpapakasal after that. Ewan ko kung nagiging legal yon or parang parang ceremony. Siguro sa iba, ginagawa talagang legal, pero yung iba parang ceremony lang for the sake ng taong mamamatay. So, single by circumstance. So, sino dito yung single by circumstance? Okay. Pangalawa is single by choice. Di ba? Gusto niyang maging single Di ba? Choice niya yun. Ayaw niya nang meron siyang responsibilidad sa buhay. Meron mga taong ganon. Tama? Like, ewan ko kung tama yung information ko, Eddie Garcia doesn't want to be married. Although, di ba, parang tawag sa kanya tawag sa kanya, di ba? Parang playboy ang image niya, di ba? Pero wala siyang pamilya. Hindi siya nag-asawa. So, merong mga taong ganon na ayaw nila ng parang nag-hold sa kanila. Ayaw nila ng strings attached. May mga tao na ang katwiran nila, bakit ako mag-asawa? Sarap-sarap ng buhay ko bilang single. Kahit saan ako pumunta. Di ba? Gusto ko mag-abroad, walang pipigil sa akin. Kaya kapag nagpunta ako sa kung saan, wala akong iniisip na bahay na uuwian, hindi ko iniisip na meron bang gatas yung anak ko or meron bang pagkain sa mesa yung aking asawa, etc., blah, blah, blah. That's by choice. Okay? Merong mga taong gano'n. Ba yan? May nakita ba kayo sa paligid nyo? Single by choice. Yun ang gusto niya Meron akong tito. Single by choice. Hindi niya nag-asawa. Although nagkaroon ng girlfriend. Pero, ayaw niya Okay? Parang, okay na yun. Girlfriend lang. Nagsawa siguro yung babae. Ayaw mo magpakasal Iwan na kita. Ayaw pala ng responsibility. So, yun yung mga single by choice. Meron na dito, by choice, yung pagiging single niya. Okay. Anong wala no? Ito yung pangatlo, pinakamalupit. Hindi. Okay. Lahat yan nag-start sa C Single by calling. Wow. Yung pagiging married is a gift from God. Regalo yan sa Panginoon. Pero how many of you ang nakakaintindi na yung pagiging single, eto rin ay gift from God? Wow, sa lahat naman ng gift. Sa lahat naman ng gift, eto yung marireceive ko. Diba? In Christian circles, mga kapatid, ang tawag natin dito is blessed
singleness or blessed single. Di ba, minsan meron tayong binibiro, sis, bro, mukhang ang gift mo sa Panginoon ay blessed single. Ano, wag. Sa lahat yata ng gift na binibigay minsan ng Panginoon, yun yung ating tinatanggihan. Lord, give me the gift of wisdom, give me the gift of knowledge, give me the gift of prophecy. Di ba yung 9 gifts of the Holy Spirit? Di ba? Give me the gift of pastoring, give me the gift of an evangelist, or the gift of a prophet, etc., blah, blah, blah. But do not give me the gift of singleness. Yeah. Actually, binanggit yun ni Paul, Apostle Paul, sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7 hanggang literally, specifically, binanggit doon ni Paul na yung this kind of singleness is a gift from God. But I wish everyone were single just as I am. Sabi niya, kung ako tatanungin, kung ako tatanungin nyo, ang payo ko sa inyo, manatili na lang kayong single. Okay? Mamaya, for whatever reason na sinasabi ni Paul, kung bakit niya parang ine-endorso itong pagiging single, no? But God gives to some the gift of marriage. Okay? So marriage is a gift from God, and to others, the gift of the gift of singleness. Kaya ang tawag natin, blessed singleness. So I say to those who aren't married and to widows, it's better to stay unmarried just as I am. Kita nyo? So, merong single by calling. Maring yun yung purpose ng Panginoon because ang gusto niya dun sa service mo sa Kanya, dun sa paglilingkod mo sa Kanya is undivided yung attention. Okay? So, yung parang may level din yan na tinatawag. So, ngayon po, pag-uusapan natin, titignan natin, ano yung kung ikaw ay single, wag mo itong i-endure. Okay? Kung ang current status mo ay ikaw ay single, huwag mo siyang i-endure. Anong gagawin mo? Enjoy mo siya. Kasi merong mga ang status nila, naiinggit sa barkada niya. Puti pa siya, may boyfriend na, may girlfriend na. Ako hanggang ngayon, wala pa. Ano ba yan? Ano ba yan, Lord? Tagal naman. Teka, ba't yan yung inuuna mo? Tapos ka na bang mag-aral? Diba? Ayos na ba yung estado ng buhay mo economically? Meron ka na bang magandang trabaho? Na-enjoy mo na ba yung life ng isang single? Alam mo yon? Nakakita kayo, mga kapatid, nung mga tao na maagang nag-asawa. Pero dahil maaga silang nag-asawa, yung time frame ng pagiging single nila, hindi nila na-enjoy, nag-asawa kagad sila. Ano nangyayari? Bumabalik sila, married na yung kanilang status, pero bumabalik sila dun sa buhay single. Why? Kasi hindi pa naman nila na-enjoy, okay? Hindi nila na-enjoy yung buhay binata at saka yung buhay dalaga. So mga single, mga kabataan, wag i-endure. Wag kang Diba? Enjoy mo lang. Kasi, kasama yun doon sa mga tinatawag na seasons of life. Tama? Ano yung seasons of life? Babyhood, embryo muna. Diba? Embryo. Tapos babyhood. Tapos yung pagiging children. Tapos teenhood, adulthood. Diba? Yan yung mga seasons of life. Gusto mo, baby ka pa lang, may asawa ka na. Ano ba yun? Wala pa sa season. Diba? Sabi ng Bible, Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. A time for everything. For every season under heaven. Okay? Merong tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ngayon, nasa panahon ka ng pag-aaral.
Okay? Yung iba, tapos na mag-aral, nasa panahon ng pag-iipon. Okay? Yung iba, nandun na sa panahon ng pagpapamilya, pagre-raise ng kanilang mga anak, etc., blah, blah, blah. Yung iba, panahon ng pagsasaklay. Meron na ba? Wala pa. So, merong panahon para sa lahat ng bagay. Okay? So, ngayon, dun sa estado mo bilang single, enjoy it. I-enjoy mo yan. Huwag i-endure. Now, dun sa pagiging single, merong mga challenges at meron din ng mga blessings. Okay? So, tingnan natin yon. No? Yung blessings and challenges of being single. Okay? Like married people, ang mga married people, may mga struggles yan, di ba? Okay? Ganon din naman yung pagiging single. Meron din namang struggle din yan na kinakaharap. Okay? Pero hindi nangangahulugan na kung merong struggle ay parang hindi na masaya. Pwede, gaya ng sinabi ko kanina, na yung pagiging happy, it's a personal choice that only we can do. Tayo lang yung makakagawa ng bagay na yun. Let's look first, ano ba yung mga challenges na kinakaharap ng isang single? Okay. Tingnan nyo, ano yung unang-unang challenge dyan sa mga single? Lalo na kapag nandun ka na dun sa age, yung tinatawag nilang marrying age ka na pero you're still single. Kayo isa na naman tinuturo niya. Ano yung challenges? Ano yung unang-unang challenge dun sa mga singles? Okay, number 1 is yung challenge of expectation. Tama? At itong expectation na to, nagsisimula ito, of course, dun sa sarili mo. Di ba? Kasi dito yung mga single, hindi sila parang nag-expect na dun sa sarili nila. Okay? So, from yourself. Di ba? Minsan sinasabi ng isang single na hindi kumpleto yung kanyang buhay kung wala siyang partner. That's why from Jerry Maguire, di ba, dun sa movie, merong sinasabi dun si Jerry Maguire habang kausap yung kanyang love interest. Ano yung sabi niya? You complete me. Wow. Di ba? Meron naman nagsabi sa inyo, mga girls, na lalaki, sabi niya, you complete me. Without you, I am nothing. Parang sa Bible lang, I am the vine, you are the branches, sabi ni Jesus. And without me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Which is in fact is true. Okay? Kasi, tanging si Jesus lang naman talaga ang makakapag-complete sa atin. Colossians chapter 2 verse 10, ano yung sabi? You are complete in Christ. Si Kristo ang talagang kumukumpleto sa atin. It's not your earthly partner. Because one way or another, mga kapatid, kapag tumanda na yung partner natin, it's either siya yung mauna or ikaw ang mauna. Gagraduate. At kapag gumraduate siya, at ganun ang perspektibo mo sa buhay, sinasabi mo sa kanya, you complete me. Kapag nawala siya, edi, gunaw na rin ang iyong mundo. Di ba? So it's not earthly partner. Binibigyan tayo ng Panginoon ng earthly partner to somehow motivate us, companionship, etc., etc. Pero ang talagang kumukumpleto sa atin ay ang ating Panginoon. Your partner, your earthly partner will not hindi siya laging magiging on your side always. Tama? Minsan nasa trabaho siya. Yung iba dito, yung kanilang mga asawa nasa abroad. Nagtatrabaho. Diba? So may mga pagkakataon na gusto mong humugot, merong hugot factor, pero wala kang matukuran. Diba? At pagdating dun sa mga ganong pagkakataon at sitwasyon, sinasabi natin, lumalapit tayo sa Panginoon, Panginoon,
sa inyo lang talaga ako pwedeng humugot ng lakas. Tama ba 'yon? Is that true? Di ba? When when everyone is gone, wala kang ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, you are my strength. Lord, you are the lover of my soul. Lord, you are the great shepherd who shepherds me, who leads me in the path of righteousness. Wala ang iba, di ba? So, Panginoon lang talaga. So, it is Christ, it is God who completes us. Thank God for the partner, godly partner, na ibinibigay sa atin para mag-encourage, mag-motivate. Pero hindi naman laging ganun. Kahit nga Kristiyano, di ba? May mga time na may conflict kayo. Di ba? May tampuhan. At sinasabi mo, ano ba naman yan? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagkakatampuhan na lang tayo lagi. Di ba? May mga ganong pagkakataon. So it's not your early partner. Okay? So gusto kong parang i-brainwash kayo pagdating dun sa bagay na yun. No? Ang kumukumpleto sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Siya yung nagko-complete sa atin. Okay? So, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan talaga ng earthly partner. Nabuhay ka nga eh. Nang ilang taon, wala naman yan eh. Kailan ka ba nagka-boyfriend? When you're 24? 22? 23? Biruin mo, nabuhay ka ng 23 years nang wala naman yung partner na yon. Diba? Ibig sabihin, si Lord ang nag-sustain sa'yo. And even when you are in a relationship, ang Panginoon pa rin ang magsusustain dun sa inyong relationship. Kasi kung wala si Lord, dun sa gitna ng inyong relationship, that would be chaos. Imagine two different people na magkasama, magkaiba personalidad, magkaiba yung upbringing. Anong magiging resulta? Chaos. Diba? So it's only the Lord, it's only God in the center of our relationship that sustains yung relationship na yun para maging beautiful siya. He makes all things beautiful, sabi nga ng Bible, in His time. So, expectation from yourself. Pangalawa, mga kapatid, is yung expectation from other people. Diba? Kinumusta ka? Ay, hanggang ngayon, kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Diba? Parang kami ni Sister Agnes. Yung singit lang, expectation from other people. Pag nauwi kami ng probinsya, syempre may kakilala ko doon, ng mga kapitbahay ko, ng mga nasa paligid. Tatanong, ay, Pastor, kumusta? May anak ka na? May anak na kayo? Ay, wala pa eh. Ano ba naman yan? Ang hina nyo naman. May mga ganong Di ba may mga ganong factor? Ang hina mo naman, ang hina nyo naman. Ilang taon na kayo? Batukon ko kaya ito para Teka, pastor pala ako, magkakasala ako. Alam mo yon, di ba yung expectation ng ibang tao? That's why it's so hard to live in the opinion of others. Di ba? Mahirap mabuhay dun sa opinion ng iba. Parang yung buhay mo, ibinabatay mo dun sa opinion ng ibang tao. Because people have different opinions about you. So kung ang sinabi niya, ang isa sabi niya, uy, ang ganda mo. Sabi nung isa, uy, ang pangit mo. Sabi nung isa, uy, boto ako dun sa suot mo. Di ba? Sabi nung isa, ang baduy mo naman. Ano ba yan? Saan ako lulugar? Uy, ang ganda mo sa kulot. Sabi nung isa, ay, pangit sa'yo kulot. Ano kaya, magpakalbo na lang ako para wala kayong masabi. Di ba? Okay, so expectation from other people. Yan yung mga sinasabi ng tao sa'yo. Minsan nakaka-pressure yun, di ba? Lao, napipressure ka ba? Minsan. Naglang na. Huwag magpa-pressure. Okay? So, may sasabihin sa'yo ng tao, gwapo ka naman, ang ganda mo naman. Diba? Ba't hindi ka magkaroon ng boyfriend? Ano bang mali sa'yo? Araw,
Para sasabi mo lang, meron kasi akong standard. Wow. May standard ako eh. Di ba? Sa pressure, expectation dun sa ibang tao. In other words, mga kapatid, wag opinion. Di ba? Huwag kang mabuhay dun sa opinion or expectation ng iba. In the first place, it's your life. Kantahan mo siya. It's my life. Di ba? Nothing's gonna live forever. Okay. Christian song ba yun? Hindi. Okay? So, sabihin mo sa kanya, kapag ang daming mga expectations, di ba, mga pressures from other people na sinasabi, ba't wala ka pang boyfriend? Ba't di ka pa mag-girlfriend? Etc. etc. Blah, blah, blah. Ito lang siguro sabihin mo sa kanya. It's better to wait long than marry wrong. Kasi when you marry wrong, your life will become miserable. Magiging miserable yung buhay mo. Okay, sa kapipilit mo, napili mo, bungi. Ibig sabihin, di ba, sa kagustuhan mo, dahil nape-pressure ka dun sa sarili mo, nape-pressure ka dun sa ibang tao, sige na nga, kahit sino na lang. Hoy, ikaw, huli ka. Nakaupo lang dun sa umiinom lang ng soft drinks, ng Pepsi. Ikaw, huli ka. Pakasal na tayo, bukas na bukas din. Pwede naman ganun, kung gusto mo. Ha? Okay, sige, may trabaho ka ba? Okay, ako, walang trabaho. Diba? So, kapipilit mo dun sa sarili mo, copy-pressure ng iba, na-pressure ka na, nag-asawa ka, nagpakasal ka, eh, hindi mo pakilala yung tao, batugan pala, mabisyo, di ba? Tapos, kapag wala ka pang binigay sa kanya, ginugulpi ka pa. Yun yung nagpakasal ka na may kasamang bukol at saka black eye. Okay, parang flash yun. No? Kasi you marry wrong. Amen ba yun? So it's better to wait long than marry wrong. Maring yung marriage mo, hindi na dito sa lupa. Ang marriage mo, doon na sa langit. Di ba? The bride of Christ being married to his groom. Doon sa kanyang groom. Sino yung bride? Sino yung bride? Bride of Christ na tinutukoy, the church. At sino yung groom? Sa Revelation, di ba, binanggit doon, yung marriage in heaven. So there will be a marriage that will be done in heaven. At yun yung marriage ni Christ sa kanyang bride, which is the church. Tayo yun. Okay? Tsaka mga kapatid, sa langit, wala na kasing asa-asawa. Wala nang anak-anak. Lahat magkakapatid na. Alam niyo ba yun? Narinig na niyo yun? Yung asawa at saka anak, dito lang, panlupa lang yun. Now, kung yung asawa mo saved, magkikita kayo dun sa langit, pero hindi na bilang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya. The family of God. Okay? So, hindi pwedeng sabihin ni Brother Delphine, pagdating ko sa langit, kung mag-aasawa ko, ang pipiliin ko pa rin si Sister Lorraine. Siya pa rin ang pakakasalan ko sa langit. Maganda yon. Napakalaki ng pag-ibig ni Brother Delphine sa kanyang asawa. Pero sa langit, wala nang ganon. Okay? Amen ba yon? Okay. So, yun yung isang tawag dito, challenge no ng single. Okay? So, pangalawa, mga kapatid, yung challenge of loneliness. Diba? Siyempre, yung isang blessing ng marriage is companionship. Diba? Na in times of distress, in times of troubles, in times of sorrow, meron kang balikat na masasandalan at maiiyakan. So somehow yun yung fear natin. Yun yung fear minsan ng isang single, the challenge of loneliness. Now, meron namang mga practical ways para kahit papaano yung loneliness ay nare-remedyohan. No?
napaka-importante niya, yung pagiging connected mo sa isang church family. Okay, somehow, when you're connected dun sa isang church family, somehow, merong nag-encourage, merong nag-motivate sa iyo in times of sorrow. Okay? Kasi ang isang ginagawa ng isang church family, halimbawa, nawalan ka ng mahal sa buhay, namayapa na yung isang mahal mo sa buhay, nandiyan yung church family to somehow give support, moral and spiritual support that will pray for you, that will somehow visit you. Church family. Okay? At isa ring practical way to do that, no, yung para maremedyohan yung loneliness is be connected dun sa isang accountability group, no, or small group na tinatawag. Para kasing yung accountability group or small group na yun na rin yung magiging circle of friends mo. Okay? Somehow, ito yung mga tao na kapag merong mga important event sa buhay mo, sila yung nandun para makisaya, makiramay, manalangin, etc., etc. Sila yung circle of friends mo. Tawag natin doon is accountability group or yun yung small group na malapit sa iyo, malapit sa puso mo. Nagpe-pray sa iyo. Okay, so merong challenge of loneliness. Pero lahat naman tayo, one way or another, di ba kapag time na nag-iisa tayo, nakakaramdam tayo ng loneliness. Sino ba rito hindi pa nakaranas maging lonely? Lahat naman tayo, di ba? One way or another, naranasan natin to. Yung pagiging alone. Pero dun sa time ng pagiging alone, nandun yung conviction coming from God na sinasabi sa atin, I will never leave you, nor forsake you. Amen ba yun? Yun yung plus factor ng isang Kristiyano. Challenge of loneliness. And then pangatlo na challenge sa isang single ay yung the challenge of self-control. This has something to do with our sexuality. Diba? Yung sexuality, yung biological need mo bilang isang tao. Okay? So kaya merong challenge of self-control. It has something to do with our flesh. No, yung inclination natin. Yung sexual inclination. So merong challenge yan dun sa isang single. Pero praise God, kung hindi naman yan parang big deal sa iyo, di ba? Okay. Di ba? Siguro hindi masyado dun sa mga babae. Mas more on dun sa mga lalaki. No? So, kung ikaw ay babae na single, walang masyadong problema dito sa pangatlo, challenge of self-control. So, yun yung mga challenges ng isang single. Okay? So, punta tayo dun sa mga blessings naman. Huwag tayo masyadong stay dun sa mga challenges. Kasi, kahit sino namang tao, hindi lang naman mga single, na-experience din yung mga challenges na yan. Okay? So, blessings ng isang single. Pero, for the sake of i-define muna natin, ano ba yung single? Meron akong nakita magandang definition ng isang single. Ito siya. Single. It's not a, status. It's a word that describes a person who is strong enough to, what? Enjoy life alone while waiting on God's best. Tama? Tama ba yan? So, single, hindi siya status. No? Hindi siya Facebook status. It's a word, sabi niya, na dinidescribe yung isang tao na strong enough, malakas siya, na enjoy ang buhay. So, habang single ako, enjoy ko buhay. Diba? Tapos may maganda kang trabaho. Sabi sa office niyo, mga office mate mo, o kaya mga friends niyo, nakapwa, nakapareho mo rin maganda trabaho. Oh, this coming Lenten season, bakasyon tayo. Punta tayo ng SG. Okay ako dyan. Di ba? Because not so many were given that privilege na enjoy ang buhay. Di ba? Meron kang pera. Meron kang sobra-sobrang pera to do that. Okay, na-enjoy mo. Strong enough to enjoy life alone while waiting on God's best.
paano pag hindi dumating yung God's best? Edi sabihin mo sa sarili mo, nasa sa akin na pala yung God's best, si Jesus. Walang nag-amen, no? Parang ako lang yun. Pastor, binubola mo lang kami. Parang gano'n, no? No, really. Di ba? Because the best of heaven is Jesus. And for God so loved the world, for God so loved you, di ba? That He gave His best, none other than Jesus. So that whoever believe in Him, Jesus, will not perish, but will have everlasting life. Jesus, the best of heaven, na ibinigay na sa atin. Amen ba yun? Salamat sa isang nag-amen. Amen ba yun? You already have the best, and that is Jesus Christ. Kung tutusin, wala ka nang hanapin pa. Yung ibang matatanggap mo, plus factor na lang yun. Okay? Kumbaga sa bonus. Okay? But you already have the best, Jesus. Okay? So, single. Ano yung blessing ng isang single? Number 1, yung freedom from care. Ang sabi dun sa verse 26 to 28, yung care na binabanggit dito, una, is in times of tribulation or persecution. Sabi ni Paul, because of the present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is. Are you pledged to a woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a wife. But if you do marry, you have not sinned, and if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. Balikan natin yung unang phrase na binanggit niya. Okay? Yung sinabi niya na, because of the present crisis. Ang sinusulatan niya dito ay yung Corinthians. Tama? Corinthian church. Not just the Corinthian church, but the first century Christians. Ibig sabihin, ito yung mga naunang Kristiyano after the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tanong mga kapatid, mahirap ba maging Kristiyano ngayon? With all the temptations, with all the ino-offer ng mundo sa atin, with the parang yung pag-boom ng technology, etc., etc., mahirap ba maging Kristiyano sa panahon ngayon? Or mahirap ba maging Kristiyano dahil sa kapitbahay mo? Tingin mo. Sino nagsasabing, mahirap maging Kristiyano sa panahon ngayon? Kasi minsan may mga naririnig akong ganun. Hirap maging Kristiyano. Ano pa kaya kung ikaw ay naging Kristiyano nung panahon na sinusulat ito ni Paul? Natatandaan yung sabi ni Jesus, in the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. In the world, sabi niya, you will have tribulation. So yung crisis na binabanggit niya rito, it has something to do with the crisis nung tribulation at saka persecution na kanilang kinakaharap bilang first century Christians. Meron ba kayong idea kung paano maging Kristiyano nung panahon nila Pablo at panahon ng Roman Empire? May idea kayo? Doon sa mga nagsasabi na mahirap maging Kristiyano sa panahon ngayon, do you have any idea kung ano yung maging Kristiyano ng panahon nila? Habang sinusulat niya to 10, 15 years at yung panahon ng Roman Empire. May idea ba kayo? Wala. Sino sa inyo updated sa FB? Nag-i-scroll sa FB. May mga video-video doon na ano. Merong pinost doon na first Christian martyrs. Gusto nyo mapanood? Gusto nyo makita kung paano mabuhay yung mga sinaunang Kristiyano at i-compare natin yung sarili natin sa kanila? Sige, panoorin natin. Tingnan natin yung video. Maring iba sa inyo na napanood na yan.
Panahon yan ni Emperor Nero, Roman Empire. Благословен Ты, Господи, Господи Боже отцов наших, прославленный и возвышенный вовеки. Да благословенно будь имя Твое, полное славы и святости, прославленное и возвышенное вовеки. Благословен будь храм святой славы Твоей. Благословен Ты на троне царства Твоего. Матери-убийца, горе тебе! Горе тебе, убийца жены и брата! Горе тебе, сатана! Горе тебе! Ты будешь умирать в ужасе, убийца! Горе тебе! Переполнилась твоя чаша! Горе тебе, живой труп! Час твой близок, и проклят ты будешь навеки! Мир мученикам!
Tingnan niyo mga kapatid, sa panahon niyo gustong maging Kristiyano, panahon noon o ngayon? Diba? So, yun yung itsura, no? Kung paano maging, when you declare yung first century Christian, yung mga first century, mga panahon ng Roman Empire, kapag dineclare mo na ikaw ay Christian or follower ni Christ, isa doon ang pwede mong kahahantungan. No? So, wag na yan ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, nandyan din yung ISIS eh. You're familiar with the ISIS? Nakikita nyo rin sa FB, di ba? Kung ano yung ginagawa nila doon sa mga ISIS na merong mga Christian people, no? Kung ano yung ginagawa ng ISIS group doon sa mga nag-declare na sila yung mga Christians, mga babae nire-rape, di ba? Pinapatay. Ganun din. Halos kapareho din. So, kung ikumpara natin, mga kapatid, yung ating kinakaharap sa kanila, wala pa no, dun sa kalingkingan. So, mapalad pa po tayo that we are living in a democratic country na kung saan open yung meron tayong religious freedom na tinatawag. So, yun yung sinasabi dyan ni Apostle Paul na blessing ng isang single, yung freedom from care. Kasi dun sa mga ganong panahon, di ba, meron kang anak, di ba, isang pamilya kayo na Kristiyano, bukod dun sa inaalala mo yung sarili mong kaligtasan, aalalahanin mo pa yung kaligtasan ng iyong kapamilya. Kagaya nun, yung merong sanggol. Di ba? So, yan yung sinasabi dyan. Sinasabi niya na freedom from care. And aside dyan, mga kapatid, another is yung freedom from the worries and anxieties of this world. Ang sabi ng verse 23 to 34, 32 to 34, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord, but a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife, and his interests are divided. Ibig lang sabihin nito, mas maraming responsibility ang isang married person kaysa dun sa isang single person. Di ba? Kung dati sarili mo lang bibig ang pinapakain mo, kapag nag-asawa ka na at nagkaroon ka ng anak, so kung mga 5 kayo, 5 bibig na ang pakakainin mo. Dati kung ikaw ay sabihin nating nagtatrabaho lang sa construction at sumasahod ka ng 200 pesos a day, di ba? Kung ikaw ay single, malaking bagay na yun sa'yo. Pero 200 pesos sa 5 katao sa isang araw, tingin nyo, paano mabubuhay yun? Di ba? So yung ama o yung nanay ng pamilyang yon, maring pati gabi gagawin nilang araw para lang, di ba, makahanap ng dagdag na kita para ipang-sustain dun sa kanyang pamilya the next day. Okay? Kaya yung sinasabi ni Apostle Paul. Freedom from care, the worries and anxieties of this world. So isa yung benefit, no, o blessing ng pagiging single, yung freedom from care. Pangalawa, mga kapatid, is ano yung blessing ng isang single? Yung freedom to serve the Lord with undivided attention. No? Of course, alam naman nating hindi naman lahat ng single ay nagsiserve sa Panginoon with undivided devotion. No? Kasi this is a potential na kung saan meron yung mga single. Dahil single ka, you can serve the Lord with undivided devotion. Okay? So, 1 Corinthians 7. So, yan din yung kanina. Babasahin ko na lang yung last verse 35. I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. Kung single ka at ikaw ay nagsaserve sa Panginoon, anytime na gusto mong lumabas as a missionary, that's okay. Kung gusto mong pumunta ng Africa, it's okay. Wala kang ibang aalalahanin. Undivided attention nga. Undivided devotion na hindi pwedeng gawin ng isang married man. Tingnan nyo minsan, mag-follow up kayo. Invite nyo yung isang tatay. Sabi mo, Brad, sa linggo meron tayong couples fellowship. Ay, Brad, hindi ako pwede kasi may trabaho ako eh.
Di ba? So minsan, nagiging hadlang yun dun sa kanya kasi iniisip niya, meron siyang pamilya na pinaprioritize niya dun sa kanyang buhay. Maliban na lang siguro kung ganun nakabuo yung kanyang pananampalataya, sasabihin niya, okay, sige, God will provide for all my needs. Di ba? Pero minsan, of course, subjective yung ganun. God will provide. Diba? Yung pwedeng magsabi lang nun, ay yung kahit papano, meron siyang ipon at pwede siyang mag-escape ng isang araw dun sa trabaho dahil alam niya, meron siyang ipambabangga dun sa araw na yun na nawalan siya. So, freedom to serve the Lord with undivided devotion. Isang bagay yan na pwedeng gawin ng mga single. Minsan masarap din yung single, no? Kahit saan mo gustong pumunta, walang pipigil sa iyo. Okay? Sa inyong blessings ng single. So, pala dito tayo. To conclude, mga kapatid, no? It's better to be single with standards than married and miserable. Okay? So, wag mong sasabihin, minsan, meron akong mga naririnig na kabataan, sinasabi niya, kapag gusto niyang takasan yung problema sa loob ng kanyang pamilya, lalong-lalo na yung problema ng kahirapan, no, isa siya dun sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang, sasabihin niya, mag-asawa na nga lang ako para matapos na yung problema ko. Kala niya yun ang solusyon. At nung mag-asawa siya, na-realize niya, mas nadagdagan ang kanyang problema. Mali. Okay? So it's better to be single with standards than married and miserable. Amen ba yan, mga kapatid? So, whatever our status in life, laging mag-focus tayo sa Panginoon. Okay? Let's all stand. Let's pray. May natutunan po tayo. Praise God. So, dun sa mga single, pasalamat kayo na kayo still single. Kasi darating din ang time, magiging married kayo. Pero, while nandun kayo dun sa ganung status, enjoy it. Okay? Just enjoy it. Huwag mong pilitin. Huwag mong puwersahin. Just let it come in a natural way. Ibigay mo yan sa Panginoon. At kung hindi man, still, praise the Lord pa rin. Sabi ng Bible, in everything, what? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So ano man yung estado ng buhay natin ngayon, let's thank the Lord. Amen? Amen. So magpasalamat tayo sa Panginoon sa oras na ito. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, today, Lord, specifically, I'm praying for the singles, Lord God, na nandirito sa simbahan pong ito. Dalangin ko po na naintindihan po nila yung mensahe na hindi kinakailangan i-endure yung pagiging single, kundi isang season po ito dun sa kalang buhay na dapat ay ine-enjoy po nila, Panginoon. Salamat po. Nang sabi po ninyo sa inyong salita, Lord God, there is a time for everything, a season. Lord God, under heaven, Lord God. At ito pong season na ito sa kanilang buhay, ito yung time, Panginoon, na kung saan ay meron po kayong ipinapagawa at meron po kayong ipinaparanas sa kanilang mga buhay. And at this point in time, Lord God, dun sa buhay po nila, I pray that they would realize, Lord God, na napaka-importante na sila po ay nagpapasakop, naglilingkod sa inyo, at ini-entrust yung kanilang future, Panginoon, sa inyo, O God. At pinaka-importante sa lahat, Panginoon, sa mga single na naririto ay yung kilalanin po nila kayo, Panginoong Yesus, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Because without you in their life, they are nothing, O Lord God. It is you, Lord, who completes us, O God. So, salamat po
sa lahat ng mga katotohanan na aming tinanggap sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo, Lord God, bawat pamilya na naririto, Panginoon, yung mga married people, Lord God, continue to bless their marriage and may their relationship, Lord God, bilang husband and wife, O God, ay patuloy na maging example sa ibang mga may asawa at sa ibang mga pamilya, Panginoon. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen.